Hi guys, mga kanegosyo, welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Ate Jo TV. Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video po, kami po pala ay nasa probinsya na. Samahan niyo po kami sa aming ginagawa sa aming probinsya. Yan po yung time na yan, kami po ay nasa sakahan ng aking kapatid guys. Samahan niyo po kami at kami po ay magtatanim ng mais. Tinutulungan po namin yung aking kapatid na magtanim ng mais. Sa ilang dekada po, hindi na po ako nakapagtanim ng mais. Pero sanay po ako guys na magtatanim dahil laking probinsya po ako or laking bukid po ako. Nung time po na yan, ako po ay magluluto lang. Kumbaga yung aking mister ay, yung mister ko ang tutulong na, ang tawag sa Bisaya sa amin yan, yung magpugas ng mais or magtanim ng mais, ang tawag po niyan. So bali ako ang nakatoka sa pagluluto, yung mister ko naman ang tutulong sa pagtatanim ng mais. Halos 1 hektarya po yan tinaniman nila ng mais. Ayan po, samahan niyo po kami at ayan po yung aming bukid adventure. Ayan, mahirap po pero masaya. Namimiss ko po yung ganyang gawain. Yung aking mga anak, akala ko po hindi nila kaya na sumama sa aming pagtanim pero sanay po sila guys. Gusto nila yung ganyan kasi kahit na mahirap, nakakatuwa or masarap sa pakiramdam kasi malawak yung paningin, tapos maganda yung nakikita mo, tapos masariwa yung hangin, sariwa lahat yung mga gulay. And po, nagluluto po ako nung time na yan. Ang ulam po pala namin dyan ay munggo. Yan po yung aking luto, simpleng ulam lang. Tapos yan po yung aming saingan guys. Pag nasa probinsya, ayan, paggagawa ka lang ng, may apoy ka lang, tapos ganyan, mag-assemble ka lang ng kahoy na sasabitan mo ng kaldero. Tapos ayan, nakapagluto ka na. Nagsasaing na rin po ako niyan, tapos nagluluto kami ng munggo. Ayan po yung aming sinabawang munggo. Yun po yung ulam namin sa tanghali na yan. Lahat po yung gulay na yan ay fresh from the farm. Pinitas lang po namin dyan sa sakahan ng aking kapatid. Ganon? Oo. Sige. Bali na ako. Dampot. Sige na bali. Budol fight. Budol fight ka. Ako kaon na yung naikulang. Gulay, kasi nang mabahok gulay na. Asa ang buwan? Guys, dumating na po pala yung aking kapatid tsaka yung mga kasama niya sa pagtatanim, pati yung aking mister. Yung time na po na yan ay kainan na po. Bali, hindi ko po na video na nagtanim sila habang nagtatanim. Kasi po medyo malayo po kami. Medyo malayo yung aming nilutuan. Kumbaga ang tawag nun sa aming payag. Pero hindi po payag yung nilagay ng aking kapatid dyan. Parang nag-form lang siya ng tent para dyan makapagluto. Malayo po yung part na yan sa pinagtaniman nila ng mais, kaya hindi ko po nakuhaan ng video yung aking asawa at yung aking kapatid habang sila ay nagtatanim ng mais. Ay, dali na lang ko. Yo.
Uy, sa dahon niya. Kain. Ulam. Alam nyo guys, ang sarap lang sa feeling yung ganyang pakiramdam na mabalikan mo yung ginagawa mo dati. Kasi nung dalaga pa ako, ginagawa ko po yan, yung ganyan nagtatanim sa bukid. Tapos ngayon, ilang dekada na rin pong hindi ako nakapagganyan. Ilang years na po, siguro mga 30 years na po siguro. Tapos yan, katabi ko yung anak ko, hindi ko akalain na yung anak ko na ma-accept nila yung ganyan. Natutuwa sila sa ganyan, hindi man sila tumutulong kasi hindi sila sanay magtanim, pero yung yan, nakikipagbanding-banding, yan, panay kami na, hindi ko lang po na video na nagsisawa po kami dyan sa buko kasi ang dami pong buko dyan. Tapos yung ganyang feeling na parang wala, na hindi nakakalimutan mo yung problema, yung alalahanin mo, yung simpleng buhay lang. Yun po yung gusto ko sanang mangyari guys pagka nakatapos na yung aking mga anak sa pag-aaral. Gusto ko ganyan lang, simpleng buhay lang. Yun po yung aking pangarap. Tapos parang feeling ko po guys, yung tatay ko po ay 84 years old na. Feeling ko po mas mahaba po yung buhay ng mga nakatira sa probinsya, sa ganyan, sa bukid, kaysa dito sa city. Kasi sa hangin pa lang, ma-fresh yung hangin tapos yung kinakain. Tapos na po kaming kumain yan. Ang ginawa po ng lola, ng ate nyo or ng lola nyo, naglalakad-lakad ako dyan sa malawak na lupain ng aking kapatid. Yan po ay parte po pala sa asawa ng aking kapatid, yung sakahan na yan. Ang ganda po kasi maglalakad-lakad pagkatapos kumain para matagtag po yung ating kinain. Kaya yun po yung aking ginagawa. And yung lola nyong hasyendera ko, no. Tapos ayun po. At pagkatapos niyan ay pauwi na po kami. Tapos na po yung kapatid ko tsaka yung mister ko, may mga kasama po sila na magtanim ng mais. Tapos po yung part na yan, habang pauwi kami, may dinadaanan po kaming nagtitinda ng gulay, bumibili po ako. Napakamura po ng mga gulay nila guys. Yung sitaw po nila is 25 lang po ang per kilo. Tapos po yung okra naman nila 50 pesos, yung kanila namang kalabasa ay 25 pesos din ang per kilo. Tapos yung pipino nila is 10 pesos naman ang per kilo. Tapos yung kamote, yung pinipili ko na yan is 25 pesos ang per kilo. Kaya bumili po ako para po may maluluto kaming gulay kasi po sa amin sa probinsya yung tatay ko po kasi medyo mahina na, hindi na siya masyadong nakakapunta dun sa aming sakahan, kaya hindi na masyadong nakapagtanim. Kaya bumili po ako dyan ng mga gulay kahit papaano, medyo murang-mura po talaga guys yung mga gulay. Tapos fresh na fresh pa. Kaya po binili ko po yung kamote para po gawin kong kamutikyo at meron kaming pang merienda. At bumili din po ako ng avocado. Yung avocado po pala nila ay 25 pesos din ang per kilo. 25 or 30 pesos. Yan po. Tinikman ko muna yung avocado kung masarap. Kasi kung masarap, mas marami yung bibilhin ko. Kaso hindi siya masyadong mas linamnam. Ang hinahanap ko kasi sa avocado, yung pag kinain mo kahit walang asukal, malinamnam. Kaya bumili lang ako ng mga ilang piraso lang. Dito sa Manila nang di na ka makapalit og G's ana. Isang piraso. Isang piraso lang diyan. 15 pa.
Init ko. Chicken. Saan? Tara. Ah, biya oh. Mainit. Tapos guys, pagpasensyahan nyo po pala at yung mukha ko pala niyan ay haggard na haggard yung lola nyo. Tingnan nyo itsura niyan. Nagkagulo-gulo yung buhok kasi po galing po kami niyan sa sakahan ng aking kapatid. Wala po kaming dalang suklay kaya ayan. Sobrang haggard yung aking itsura. Pagpasensyahan nyo po. Tapos namimili pa rin ako dyan ng mga gulay. Medyo marami yung aking binili kasi binigyan ko rin yung aking mga kapatid ng gulay. Okay, syempre. Pa! Nabuman na. Mura na siya. Kauban. Mauro man nagkauban. Sarap. Tapos guys, yung pinipili ko na yan, yung talong po na yan ay 30 pesos po ang per kilo niyan. Ano siya? Itlog yan? Hindi yan ano? Balot. Hindi peso. Kani. Dagana. Tapos mga kanegosyo, hindi ko na po pala na-unbox yung ating napamili at ayan na po kasama po yan sa ating napamili. Ginawa ko siyang kamuti cube. Napakasarap guys, yan yung ginawa naming merienda. Kain po tayo. Pasensya na po kasi kain po natin. Strain mo muna. Yan na, oh. Init na ito. Mainit? Kuha ka tinidog dali. Iyak. Tulad na tinidog. Kal kaning? Doon kay mama mo dong. Doon sa inyo. Wala. Tenedol? Yan po, ang ganda po ng pagkalusaw ng Abi, ating ako sugar ng asukal. Sila sa B-boy. Ano pa? Ouch, Ang ouch, tabang. ouch. Lapag mo muna. Saan? Nagkatay. Nang Baboy. Saan? Kain.
Sabad na lang ito. Yun po guys, kakakain lang namin ng tanghalian, tapos ito na naman ngayon. Kaya oras na dahil. Alauna. Alauna pa pala. Ang aga ng ano namin. Baby. Ang aga ng merienda.